Breaking news mga kababayan. Nako po, ito ng balita. Mga kabataan, mga estudyante ng iba't ibang mga paaralan sa Maynila, binulabog at sinugod ang Malacanang, na talagang nataranta po ang Malacanang at talagang naghanda ang mga pulis at mga anti-riot team. Pinaligiran po ng barikada ang Malacanang. So ngayon mga kababayan, ang nakikita po ng taong bayan dito, dahil wala na po talagang nangyayari sa pag-iimbestiga nila dahil po sa korupsyon na nagaganap, parang nangyari ito sa Madagascar. Alam nyo ba mga kababayan, na ang sitwasyon natin ay gaya po ng Madagascar, na puro kurakot din ang kanilang gobyerno. Ngayon po mga kababayan, bago natin puntahan yung rally sa Menjola na sinugod po ang Malacanang, nataranta po sila pati pulis sa taranta. So ngayon po, tignan po natin ang sitwasyon sa Madagascar. Ano bang nangyari? Bakit bumagsak yung gobyerno nila? Bakit nag-aklas ang mga taong bayan doon? Ano ba ang nangyari? Ito po mga kababayan, nako, nakakakilabot po ito. Mala Pilipinas ito kung mangyayari mga kababayan, pag hindi magbabago yung sistema. Kasi darating yung panahon mga kababayan na magsasawa ang mga Pilipino. Kasi kala nila mga Pilipino mababait baka darating ang araw, magising ang Pilipino. Civil war ito mga kababayan. Tignan nyo po itong nangyari dito sa Madagascar. 1 week lang, napabagsak nila yung gobyerno nila dahil puro corrupt din. Kapareho ng gobyernong ito. Ito po. Madagascar's President André Rajoelina has fled the country abroad. A French military aircraft, according to the French radio RFI, is reporting on Monday. The embattled leader was reportedly flown out following a deal brokered with French President Emmanuel Macron as political crisis deepens in the island nation. NTV's Catherine Mwanto reports that the escape is not enough for the angered people of Madagascar. From social media to the streets and into decision-making rooms, the pressure on Madagascar's President Hans Rajoelina has been rising. He has tried to contain it, making promises, but so far in vain. Rajoelina finds himself increasingly isolated after losing the support of CAPSAT, a key elite army unit that joined thousands of young protesters. Kita nyo po, yung military po doon, yung kasundaluhan, nag-back out po sa suporta nila sa kanilang gobyerno at nawala po yung tiwala sa gobyerno. Kaya itong mga army ng Madagascar kumampi sa taong bayan. Ito po mga kababayan, pagpapatuloy natin. Demanding his resignation over corruption, poverty, and poor governance. What began as demonstrations over water and power shortages on September 25th has rapidly escalated into a full-blown political revolt in the former French colony. Kita nyo mga kababayan, anti-riot team yan. Parang nangyari nung September 21, anibersaryo ng People Power, nung martial law. So ngayon po ang Madagascar ay talagang nagkagulo, civil war po ito. So sinasabi nila dito mga kababayan, pag hindi magbagong sistema at ganun pa din, puro imbestiga, puro pagtatakip, puro corruption pa din, papalitan nila yung tao, ganun pa din ang sistema. Gaya dyan sa DPWH, yung team committee ni Dizon, yung secretary ng DPWH, yung isa doon, marami palang kontraktor, engineer. May commission pala na 25%. Tinawagan si Libiste habang nagpe-presscon. Di ba mga animal, mga tarantado, tapos ngayon lolokohin nila ang taong bayan. ICI nagtatago.
may pinoprotektahan. Yung prime suspect ay gagawin nilang star witness. Ay nako mga kababayan, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Ay nako po. Dramatic escalation of events, CAPSAT, the very elite unit that helped Ratwelna seize power in a 2009 coup, has now turned against him. Le mandat présidentiel, c'est 5 ans. Notre pays. On Sunday, CAPSAT officers announced they had taken command over the country's security operations and would coordinate all branches of the military from their base on the outskirts of the capital, Antananarivo. Ratwelna was expected to address the nation on Monday at 7 p.m. local time, with the presidency posting a notice on its official social media platform. However, before that could happen, the president was evacuated from the country by a French military plane as protests and a military mutiny threatened to topple his government. O yan mga kababayan, yung pangulo nila na si Rajolina yata ito, lumipad patungong France. Ayan no, Rajolina flown out after a deal with French President Macron. Rajolina must go and he went to France. Nako po, nag-exile. Parang si Makoy noon, dinala po doon sa Hawaii. Mga kababayan, na talagang ilang taon po na ayaw pa uwiin ni Cory Aquino noon. So ngayon mga kababayan, na take over ng military itong Madagascar. So yun yung kwento. Ngayon po mga kababayan, i-relate po natin yung nangyayaring sitwasyon sa ating bayan. Ang korupsyon na dati libo-libo lang ang kinukurap eh. 1,000, 100,000, million, aba ngayon trillion na ang ninanakaw, tapos wala pang makukulong. Ay tinatarantado ng mga Pilipino. Isipin nyo mga kababayan, may ganun bang kwento? Tapos ICI, pasekretong investigation mula Blue Ribbon Committee. Nung lumabas sa si Marin Gutesa, binasura na ang Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon naman, ICI nagtatago, star witness yung prime suspect. Yung principal ng crime, yun ang gagawing state witness. Nako po mga kababayan, manggigigil kayo sa mga ito. Puro panlilin lang ang ginagawa nila. Puro propaganda ang ginagawa nila. Puro kasinungalingan eh. Para lang may masabi na may ginagawa, papaimbestiga kunwari pero wala naman nangyayari. French media firm RFI reported. It adds that the evacuation followed an agreement with French President Emmanuel Macron. French authorities say they are not intervening in Madagascar's internal crisis. On Monday, thousands of people gathered in a square in the capital chanting, "The president must quit now." Last week, President Ratwelna had appealed to protesters to give him 1 year, pledging to step aside if his final efforts to meet their expectations failed. But the demonstrators, most of them young people and university students, are demanding immediate resignation and an... So yan mga kababayan, yung mga kabataan, mga Gen Z, ang nanawagan po na mag-resign yung Pangulo. Yun nung hindi nag-resign, nag-rally na. Ngayon yung military na wala na yung tiwala sa gobyerno, yun, binakapan yung nag-rally. Nag-military coup. Kita nyo mga kababayan. So ngayon, ito naman, dito naman tayo sa Malacanang. Ito yung rally kanina na sinugod ang lugar ng Malacanang. Ito po. Napupunta sa pondo sa edukasyon ay pinipilit natin na magkasyahin ang kakarimpot na pondo sa ating mga pamantasan. Ano ang sagot ng Estado sa lumalakas na hanay ng mga kabataang estudyante? Pasismo, pananakot at red tagging. Nitong nakaraan lamang,
Polytechnic University of the Philippines ang nakatanggap ng pananakot at paniniktik mula sa Philippine National Police. Ang isa po roon ay si Jacob Baluyot na pinalalhan ng sabina sa kanyang residential address dahil umano sa paglilid ng naganap na protesta noong September 21. Kahit malinaw na siya ay nagko-cover lamang sa naganap na protesta bilang isang campus mamamahayag. At ang isa ko po ron ay ako mismo. Nakatanggap ako ng balita mula sa aking dating residential address na pumunta ang Philippine National Police at ang Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG upang hanapin ako. Bit-bit ang aking mga litrato sa iba't ibang mga anti-korupsyon na protesta. Malinaw sa ganitong taktika ng gobyerno na ginagawang kasangkapan ng pasismo upang panatilihin ang nabubulok at lumalalang sistemang panlipunan na meron tayo sa ating bansa na pinamumugaran ng mga burokrata kapitalista na ginagawang negosyo ang mga pampublikong serbisyo sa ating bansa. So yan mga kababayan, yan yung sinisigaw. Yun nga lang, red flag po ito eh. Alam po natin na yung mga nagrally na ito ay grupo ng makakaliwa na anti-Duterte, anti-Marcos. So hindi po ito yung nakikita natin na pagkakaisa kasi nga po meron din po silang daladalang mga bagahe. May kanya-kanyang mga manok. Eh yung people power po ng Madagascar dito sa Indonesia at Nepal, eh kilala po nila kung sino yung kalaban nila. Eh dito mga kababayan, eh walang-wala po. Wala pong hindi siya organized, walang unity, nag-aaway-away. Dito sa Pilipinas, nakikita na po na malaking korupsyon, pero yung mga Pilipino nagkawatak-watak. Hindi gaya po doon sa ibang bansa, mga kababayan, ng Nepalese, eh, iisang kulay lang sila. Wala po silang mga preferensya. Iisang kulay. Kilala po nila kung sino yung mga kalaban nila. Alam nila kung saan sila direksyon pupunta. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan, napakaraming kulay. Iba-ibang mga interes. Iba-ibang mga kung ano-anong gusto. Eh halimbawa po mga kababayan ito po. Halimbawa mapababa. Mag-resign si BBM. Resulta ng sa resulta ng people power, bumaba. Eh syempre, ang papalit niyan, Vice President. Papayag ba yung makakaliwa? Papayag ba yung mga nagrarally na yan, yung mga red flag? Papayag ba ang pinklawan? Papayag ba yung mga dilawan? Di ba hindi mga kababayan? Eh itong ginagawa na people power, eh walang mangyayari dahil watak-watak. Dahil nga po sa iba't ibang mga kulay, hindi siya well organized. Hindi gaya sa ibang bansa, 1 week lang po mga kababayan, nag-usap-usap, kumuha sila ng leader na mapagkakatiwalaan, nagplano sila, at alam nila yung lalakaran nila. Hindi sila paliko-liko, hindi kaliwat kanan, ang daan nila straight forward lang sila. Nakafocus sila. Pero dito mga kababayan, itong people power na ito, hanggang ngaw-ngaw lang ito, mga kababayan. Pero sabi rin ng iba mga kababayan na pag hindi nakatiis ang mga Pilipino, hindi nakapagpigil dahil po sa nangyayari na ginagawa ng gobyernong ito na puro magnanakaw, puro pagnanakaw, puro pang-aanimal at pangtatarantado sa mga Pilipino, darating po yung araw na magagaya tayo, gaya ng Nepal, Indonesia,
sa Italy, sa Amerika, ito yung nagkaka-civil war na sila. Madagascar. Nako po, mga kababayan, isang linggo lang, bumaba yung Pangulo. Lumipad, tumakas, papuntang France. Sinalba ni President Macron. Si Rajolina, na bumigay ang mga militar, na wala ang tiwala at loyalty sa Pangulo nila. So, gusto nyo bang mangyari yan, mga kababayan? Di ba, mga kababayan? Sino ang ipapalit nyo? Sino ang magiging Pangulo? Di ba? Dito, watak-watak. Di ba, mga kababayan, tayo, nagre-react lang tayo dito. Pilipino rin ako na nasasaktan, may pakiramdam, may damdamin. Isa rin ako sa nanakawan. Tayo, lahat tayo ng mga Pilipino, ninakawan ng mga buhaya. Kaya galit na galit tayo sa sitwasyon natin. Dahil po sa nangyayari na pagtatakpan, tinatago nila ang tunay na may sala at walang nakukulong. Di ba, mga kababayan, ang masasabi nyo? Sa tingin nyo, kaya ba ng Pilipinas? Dati, kaya nila. Nung panahon ni Fidel B. Ramos, ni Gregorio Honasan. Kasi nga, solid yung samahan. Ngayon, watak-watak. Mga kababayan ko, yan lamang ang aking bahagi. Salamat po. I-like, i-share nyo po at i-subscribe. Salamat po.